Hello! Kumusta? Harinawang lahat ay nasa mabuting kalagayan, mapayapa at masaya. Isang maginaw na araw sa inyong lahat. Ang tanong, yung anak ko ay isang 18 years old. Kaya ko pa ba siyang i-apply under sa child visa? Personally, sa akin, yes, pwede pa. Although, of course, meron yung mga conditions, meron doon na at case-to-case basis din yun. So, ang ibabahagi ko sa inyo for today's video is about sa anak ko na 18 na siya nung mag-decide siya na pupunta siya dito sa Australia. So, nai-apply ko siya sa child visa category under class AH, subclass 101. Very straightforward lang. Gumawa ka lang ng email account and then i-download mo lang doon yung mga application forms and then fill out and then email mo lang sa kanya and then back and forth na doon sa inyo kung ano pang mga kailangan. So, kailangan niya lang na full-time student siya at kailangan mo lang din mag-provide ng iyong proof na ikaw ay financially supporting sa iyong anak. Dapat hindi siya nagtatrabaho. So, from 18 to 21, pwede pa siya sa child visa. If 21 and over, at kung merong disability, obviously, kailangan clinically diagnosed at mapatunayan na hindi niya kayang mamuhay mag-isa independently at kailangan kanya to support sa anak mo financially, morally, especially in decision making, then pasok pa rin yan sa child visa. But, like I said, depende yun, case-to-case basis yun. At kung ang sitwasyon mo ay hindi naman complicated at alam mo naman na kaya mo at straightforward yung alam mo maibigay mo lahat yung proof, then you don't need to use migration agent kasi hindi siya talaga complicated. But if money is not an issue, then at gusto mo na papedix-pedix ka lang, then pwede din naman kasi syempre wala kang gagawin, ibibigay mo lang lahat doon yung mga kailangan at then bahala na yung agent mo. Pero hindi siya complicated, hindi siya mahirap gawin. Because no matter kahit na may migration agent ka, pupunta ka pa rin doon para i-present yung sarili yung anak mo. So, alam mo yun, you can do it, your child can do it, but if money is not an issue, then do it. So, yung mga hinihingi sa akin, sa anak ko, walang problema. Napaka-simple, napaka-straightforward. Fill out the form, submit it sa Cebu, pupunta ka ng Cebu or Davao, Manila, parang ganun lang choices. Cebu, Davao, Manila. So, pumunta yung, closer kami sa Cebu, pumunta yung anak ko sa Cebu, pinasa yung papel, and then nag-antay kung, email, through email, kung ano nang susunod na kailangan nila, and then kung pwedeng ma-email, and then pupunta ka ng medical, for your medical exam, and then kapag okay, walang problema, and then back and forth, waiting time, kasi hindi ka naman pwedeng mag-follow up doon, and then, magantay ka lang ng result at kapag nag-success na, and then bumili ka na ng ticket, papuntahin mo na siya. Ganun lang. So easy. So easy. So, kung gusto nyo, at kung balak nyong pumunta dito yung anak nyo, which of course, sino ba namang hindi nagbabalak na pupuntahin din yung anak natin, yung family natin dito. So, you can message me and if I can help, then I will try my best to help you. So, ay isang personal experience ko na gusto kong ibahagi sa lahat at para, alam mo, minsan kasi nung nag-a-apply ako, marami din akong pinapanood ng mga video at syempre, listening to the experiences, parang nagbibigay din siya enlightenment at idea kung kaya ko bang gawin ng isang bagay o hindi. So,
I hope na kung ano man yung balak niyo sa inyong anak ay makakakuha kayo at magiging matiwasay ang lahat. Thank you so much, and please pray and be positive dahil alam ko ang lahat ay mapapasa inyo at darating sa inyo sa tamang panahon. Have faith lang kay God. Have a good day. Bye.